Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinakakasuhan na ng plunder, graft at direct bribery sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico kaugnay sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ang rekomendasyon na yan inihain sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng DPWH. Kasama sa mga ipinasa nila ang kahong-kahong dokumento, mga kontratang konektado umano kay Ko, pati ang mga naging testimonya sa Senado. Isinuwiti rin nila ang mga testimonya sa Senado ni Orly Gutesa na nag-deliver daw siya ng mali-malitang cash sa mga bahay ni Romualdez at Ko. Nakatutok si Salima Refran. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo ng pagsisimula ng proseso para masampahan ng kasong plunder ang pinsang si Representative Martin Romualdez at dating kongresistang si Zaldico. Ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Kahong-kahong dokumento nga ang dinala kanina sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways na ilang buwan ang nag-iimbestiga ng anomalya sa flood control projects. Sakop ng mga dokumento ang hindi bababa sa 100 bilyong pisong halaga ng mga kontrata na napunta sa Sunwest Incorporated at High Tone Construction. Mga kumpanyang konektado kay dating kongresistang Zaldico at sa pamilya nito mula 2016 hanggang 2025. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Nagsumite tayo ng facts at mga dokumento, pero sa aming palagay, merong basihan, no, para dun sa 3 recommended na kaso. Ang rekomendasyon ng ICI at DPWH, sampahan ang kasong plunder sina Romualdez at Co, pati graft at direct bribery. Kasama sa mga isinumite ang mga testimonya sa Senado, kabilang ang sa nagpakilalang dating security consultant ni Co na si Orly Gutesa. Sinabi noon ni Gutesa na nag-deliver siya ng mali-malitang cash na may lamang milyong-milyong piso na kickback umano sa mga bahay ni Romualdez ng speaker pa ito at bahay ni Co nang nakaupo pa siya bilang House Appropriations Committee Chairman. Ang mga nilabas naman na video ni Co sa social media, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi nila maisama sa kanilang rekomendasyon dahil hindi ito pinanumpaan ng dating kongresista. We cannot include statements that are not sworn. That is the most important difference. At yung pong Facebook video ni former Congressman Zaldico, hindi po yun sinumpaan. Humarap noon sa ICI si Congressman Romualdez, pero ang depensa lamang daw nito, assumption of regularity o pag-iisip na tama ang lahat ng nasa national budget at nasunod ang tamang proseso kahit walang patunay. Ang parati kong naririnig from all of the witnesses, they assume regularity, hugas kamay, sa madalit sabi. No? Hindi pwede yun. May sinumpaan kang oath, tapos hugas kamay. You have a responsibility. Of course. Agad isasalang ng Ombudsman sa fact-finding investigation ang referral na ito ng ICI at DPWH. Bukod sa susuriin ng mga dokumento, magsasagawa rin ng field investigation ng Ombudsman para kumala pa ng ebidensya at palakasin pa ang reklamo. Asahan pa raw ang paghahain pa ng iba pang mga rekomendasyon. Sa susunod na linggo, inaasahang makukuha na ang joint AFP-PNP reports sa mga iniimbestigang flood control projects sa buong bansa. Ang halaga ng mga ito, nakalululang 1.7 trillion pesos. I'll give you the number.
flood control lang, 1.7 trillion for 10 years. Flood control lang yon. Tanggalin mo ng lahat ng binudget ng DPWH, 1.7 trillion. So isipin nyo, hindi ko man ilang numbers, ilang zeros yun. 1.7 trillion was spent for flood control alone. Kaya naman sa tingin ng mga dating mahistrado, ito na ang pinakamalalang iskandalo sa bansa. Mas malala pa sa pork barrel scam noon. We are in the midst of the biggest, most scandalous scandal in our country. The amounts involved in this ongoing flood control and infrastructure scandal have made the Napoles PDOF seem like a chump change. The sheer outrageousness of the sums involved in this newest scandal and the blatant nonchalance of the personalities purportedly involved are mind-boggling. Pero sabi ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaji Tang, sadyang mahirap litisin ang plunder sa korte. To the general public, the plunder law is perhaps the gravest crime that may be committed by a public official. However, any student of the law knows that a prosecution under this law has been rendered extremely difficult with the ruling in the Arroyo case requiring the identification of the main plunderer. Kaya dapat daw malakas ang ebidensya dahil ito lamang ang magiging batayan ng desisyon ng Sandigan Bayan. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, nakatutok 24 oras. Haharapin daw ni dating House Speaker Martin Romualdez ng may malinis na konsyensya ang imbestigasyon ng Ombudsman. Tiwala rin daw siyang magiging patas ito. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tiniyak ngayon ni dating House Speaker Martin Romualdez na haharap siya sa investigasyon ng Ombudsman nang malinis ang konsyensya. Ito'y matapos irekomenda ng DPWH at Independent Commission on Infrastructure sa Ombudsman ang pagsasampa ng mga reklamong plunder, graft at bribery laban kina Romualdez at dating Ako Bicol Representative Zaldico kaugnay sa mga umano'y maanumalyang flood control projects. Abogado ni Romualdez ang nagbasa ng kanyang pahayag. I willingly submitted myself to the ICI's fact-finding process, appeared voluntarily, and remained in the country. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked me to any irregularity. And again, my conscience remains clear. Sabi pa ni Romualdez, nagtitiwala siyang magsasagawa ang Ombudsman ng patas na investigasyon. It is now with the Ombudsman. I trust in the Ombudsman's impartial and thorough review and evaluation. I do so with confidence that a fair and complete assessment of the record will reflect the truth. Ayon sa kanyang abogado, nasa NCR lang si Romualdez at patuloy raw na ginagampanan ng trabaho bilang kinatawan ng Leyte 1st District. Yes, he's just around. This is just a text message. Is he in Leyte, sir? NCR. Will he continue to attend the sessions? Yes, I think business as usual. He's the representative of Leyte. Sinisika pa namin kunan ng pahayag si Ko na nasa labas ng bansa simula pa noong Hulyo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. At bukod sa kakaharaping dagdag kasong plunder, graft at direct bribery, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na may inalabas ng arrest warrant laban kay Zaldico at iba pa mula sa DPWH at SunWest Corporation. Kaugnay po yan sa unang isinampang kaso dahil sa maanumalyang proyekto sa Oriental Mindoro. At nagbabalik live si Salima Refran. Salima. Vicky, ang Pangulong Bongbong Marcos nga mismo nag-anunsyong may warrant of arrest na si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at iba pa mula sa Sandigan Bayan. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Hindi po ito
haka-haka. Hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. Hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. Pasado 4:00 ng hapon nang i-upload ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang Facebook page ang anunsyong may warrants of arrest na laban kay dating Congressman Zaldico at iba pa mula sa DPWH at SunWest Corporation na pagmamayari ng pamilya ni Ko. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Martes nang maghain ng Ombudsman ng mga kasong malversation of public funds through falsification at 2 counts of graft para sa umano'y substandard na 289 million peso na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa at kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon. Ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan, ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Sa impormasyong nakuha ng GMA Integrated News, nakitaan ng Sandigan Bayan 6th Division ng probable cause ang kasong malversation. Dahil lagpas sa 8.8 million pesos sa threshold, walang nirekomendang bail ang special prosecutor ng Ombudsman. Kasabay ng warrants, naglabas na rin ng hold departure order ang korte para sa lahat ng akusado. Sa isang pahayag, sinabi ng Office of the Ombudsman na ang mga law enforcement agencies ay inaatasang agarang ipatupad ang warrants of arrest para mapaharap ang mga akusado sa korte. Ayon naman kay Interior Secretary John Vic Remulla, base sa kanilang monitoring, nasa Japan daw si Ko nitong nakaraang mga araw. May Interpol Blue Notice na si Ko at mag-a-apply na ang gobyerno para sa Red Notice ngayong may arrest warrant na ang dating kongresista. A few days ago, nasa Japan siya. Japan? But he has since left. Hindi wala pa kami information kung saan siya nag-landing from Japan. Okay, pero linawin natin, nung umalis siya ng Pilipinas, nag-US po siya. US po, and then Europe, then Singapore, then Spain, then Portugal, then Japan. We will know po as soon as the immigration authorities all over the world will inform us. Bagamat ang susunod na hakbang ng pamahalaan ay hingin sa korte na ikansela na ang Philippine passport ni Ko. Pinag-aaralan na ngayon kung paano mapapabalik sa bansa si Ko dahil sa intel ng DILG, may hawak din daw si Ko na Portuguese passport. On raw intelligence, it seems that he has a Portuguese passport. Alam niyo yung golden visa? I think, we don't know when he applied, but ang alam namin, meron siyang Portuguese passport. So, ano ibig sabihin nun, Secretary? Ibig sabihin, if he acquired the passport before the commission of the crime, Portugal will protect him. But if it was after the commission of the crime, ibibigay siya ng Portugal. May diplomatic arrangement na gano'n ng Pilipinas at Portugal? Ang Portugal mismo ay na-rules nila para wala silang fugitives na magtatago sa kanila. Ang PNP, Martes pa raw may nakapwestong mga tracker teams para sa mga aarestuhin. May teams rin daw na pupunta sa mga bahay ni Ko. Samantala, Vicky, sa mga nakuhang dokumento ng GMA Integrated News, makikita na bukod sa warrants of arrest ay naglabas na rin ng hold departure orders ang 5th at 7th Division ng Sandigan Bayan. Para yan sa 16 na akusado sa 5th Division kasama na si Ko. At isa naman para kay Ko sa 7th Division. Ayon naman kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., masusing nakikipag-ugnayan ng PNP sa Sandigan Bayan at sa iba pang ahensya para sa maayos at naaayon sa batas na pagsisilbi ng mga arrest warrant. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, wala pa silang natatanggap na kautusan para sa pagkakansela ng pasaporte ni Ko. Dati nang sinabi ng Ombudsman na kailangan munang lumabas ang arrest warrant para kay Ko bago nila ito mahiling sa korte. Yan muna ang latest mula nga dito sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Huli sa magkaiwalay na operasyon sa Dasmariñas, Cavite, ang 3 sangkot umano sa panggagahasa. Ang 2 ng abuso umano ng grade 9 student, habang ang isa, stepsister ang biniktima. Nakatutok si John Consulta. Exclusive.
Pasakay na sana ng tricycle ang ilan sa mga suspect nang maharang ng mga operatiba ng Regional Intelligence Division 4A sa Dasmariñas, Cavite. Pangalan mo? Ha? May warrant o pares ka kasong statutory rape? Arestado ang dalawa sa 4 na suspect dahil sa pang-aabuso sa isang grade 9 student. Sumbong ng biktima, nagpunta siya at kanyang nobyo sa bahay ng kanilang kaibigan at doon nag-inuman. Pero bigla raw nagkaroon ng emergency ang kanyang nobyo kung kaya't kinailangan nitong agad umalis. Naiwan sa bahay mag-isa ang biktima. Itong mga suspects na naiwan na kaibigan nila is pinagamit ng marijuana itong biktima natin hanggang sa mahilo at makatulog yung biktima natin. Doon na nagpa-medical and doon nga natin nakita na nagkaroon nga ng gang rape. Patuloy na tinutugis ang dalawang iba pang suspect. Sa Dasmariñas pa rin, walang kawala ang isa pang rape suspect na matagal nang pinaghahanap ng Regional Intelligence Division 4A. Ang suspect, inabuso umano ang kanyang stepsister. Nangyari raw ito nang bisitahin ng biktima ang kanyang umuwing amang OFW na sa ibang bahay na nakatira. Hindi na umuwi itong victim natin doon sa bahay ng tatay, doon na rin natulog. Nung gabing yon, bigla na lang nagising itong biktima natin at tinakpan ng kamay ng suspect yung bibig ng biktima at saka isinagawa nga itong karumal-dumal na krimen na ito. Sasaktan na talaga ako pag bilang isang ina talagang masakit eh. Na gano'n yung anak mo, nakalaban-laban, makulong yung lalaki na yon. Gusto ko, parang wala na siya pang mabiktimang iba pa. Wala pang pahayag ang mga inaresto. Kinasuhan natin sila ng statutory rape, no? Nobel po itong statutory rape na file natin. Nagsagawa naman ng Project Lakas ang PRO4A sa mga komunidad na may mataas na insidente ng pangagahasa para mapaalalahanan ang mga magulang at mga bata paano makaiwas sa krimeng ito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Inanunsyo ng International Criminal Court o ICC na ilalabas nito sa November 28 ang desisyon sa apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release o pansamantalang paglaya. Matatandaang noong Setyembre, ibinasura ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ni Duterte na palayain muna siya habang dinidinig ang kanyang kaso. Katwiran ng Pre-Trial Chamber, kailangan masigurong dadalo sa mga pagdinig ang dating Pangulo pero mula sa simula, kine-question ito ang kanyang pagkakadetine na tinawag niyang kidnapping. Sa apela ng kampo ni Duterte sa desisyon, iginiit nitong walang kakayahang tumakas o bumalik sa politika ang dating Pangulo at hiling lang nitong makalahok sa pagdinig sa kaso niya habang nasa lugar na nararapat sa kanyang kalusugan. Sa dokumentong inilabas ng Appeals Chamber, sinabing ang desisyon sa apela ni Duterte ay ilalahad sa open court sa susunod na Biyernes ng umaga, November 28, alas 5:30 ng hapon dito sa Pilipinas. Naunsyame ang tangkang panloloob ng isang grupo sa 2 bangko sa Imus, Cavite. Nabisto kasi ang ginawa nilang hukay at nahuli ang 3 umanong miyembro. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Pinasok ng mga otoridad ang tunnel nito sa Imus, Cavite. Nasa ilalim ito mismo ng kalsada. Natsyempohan ng mga nagpapatrolya ang mga taga-barangay na lumabas mula rito ang 3 lalaki na kanilang inaresto. Nagtalunan po doon, ma'am. Kaya po nila nasita. Nagkataon po yung ating mga kapulisan, habang hinahabol po nila itong 3 ay nagpapatrolya. Nakahingi po sila ng tulong at naaresto. Naunsami po yung balak ng termite gang na magnakaw. Dito raw sa manhole na ito pumasok ang mga suspect. Naghukay sila sa ilalim at target na pasukin ang 2 bangko. Sa tingin ng mga pulis, nasa 14 na metro na ang layo ng kanilang nabutas. Na-recover ng mga pulis sa hinukay na tunnel ang mga gamit ng grupo, gaya ng hydraulic jack.
Sige lang, diretso lang. Base po doon sa haba nga po ng hukay na 14 meters is more or less mga 2 to 3 days po na lang tinarbaho po ito, ma'am. May posibilidad po, ma'am, na may nauna ng team nila na naghukay doon. Then ito pong ating nahuli, ito na lang po yung sigurong team na mismong papasok na po doon sa bangko, ma'am. Sa pagsusuri ng River Ranger, 15 metro lang ang layo ng butas mula sa isang bangko. Nasa 40 metro naman ang layo nito sa isa pang bangko. Kwento ng isa sa mga suspects, may nag-utos sa kanila na pumasok sa ginawang tunnel. Pumasok kami doon, ma'am, tapos malaking tubig, hindi kaya po, ma'am. Maliligaw po kami, ma'am, kung papasok kami sa maliliit na butas, hindi namin kaya, ma'am. Kaya doon kami sa malaking butas. Dahil dyan, umahon daw sila. Dito na sila natsyempohan na nagpapatrolya ang mga taga-barangay. Saan kayo nahuli, sir? Sa kalsada, ma'am. Katulad ko din. Ito yung kaaahon nyo lang, di ba, sir? Mula sa ilalim. Harapin na lang. Kayo ba yung nakulong na dati? Oo. Anong kaso po? Ganito din. Patuloy ang pagtugi sa iba pa nilang kasama. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nagain ang kampo ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go nang mosyong manatili siya sa Pasig City Jail Female Dormitory. Miyerkules sa susunod na linggo, November 26, nakatakda ang pagdinig. Dahil dito, maaantala muna ang paglipat sa kanya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, kahapon hinatulang guilty si Go at 7 iba pa sa kasong qualified human trafficking at sinintensya ka ng panghabang buhay na pagkakakulong. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Challenging but one for the books ang backpacking experience ni Miguel Tan Felix sa kanyang pag-iikot sa South America. Hindi lang yan ang ibinahagi ni Miguel sa kanyang pagsalang sa GMA Integrated Interviews, kundi pati ang kakaibang karanasan sa shoot ng KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Makichika kay Nelson Canlas. Miguel is ready to see the world at literal niya itong ginagawa sa paraan na simple, payak, and no frills attached. Mula nang mag-18 years old ang Kapuso Ultimate Heartthrob, ipinangako niya sa sarili that he will travel the world na walang maleta, kundi isang backpack lang ang dala. Sa ganitong paraan, marami raw siyang natututunan sa sarili at sa mga bagong parte ng mundo na kanyang pinupuntahan. Hostel lang talaga ako Hostel lang talaga? Hostel lang po talaga. Di ba yung iba dun walang aircon? Wala naman. Yun din yung hinahanap ko eh. Yung gusto ko hindi ako comfortable sa travel. Gusto kong ma-challenge ako. May mga kasama ka sa kwarto talaga. Common bathroom, ganun siya, common shower. Hindi nila alam na artista ka, syempre. So, hindi ko po sinasabi. Parang, ayun yun, para out of my comfort zone na rin. Kasi, parang sanay na ako na, kunyari, pag sinabi ng artista, parang may special treatment. Aminin na po natin na may ganun talaga. So, gusto kong ma-experience na mamuhay ng natural lang. Bibida si Miguel sa isa sa 3 nakakatakot na istorya sa GMA Pictures and GMA Public Affairs horror film na Kapuso Mo Jessica Soho Gabi ng Lagim, the movie, na mapapanood na in cinemas nationwide sa November 26. Sa episode na may pamagat na Pochong, ilalahad ang nakagigimbal na pagmumulto hango sa mga Indonesian folklore. Nakakatakot man ang kwento, may sariling scare story si Miguel habang nasa shooting sa isang barko sa Manila Bay. Nasa barko kami, sa basement ng barko, so wala masyadong airflow na nangyayari sa set namin. And then yung set namin, pinuno namin ng usok. Sa scene na yun, kailangan parang hysterical ako. So nagsisigaw ako, tapos nakahiga pa ako sa floor. So nalanghap ko lahat ng usok. Bigla akong kinat yung sarili ko. Sabi ko, direct, wait, mahimatayin ata ako. Yun na yung last kong naalala. Tapos nakapaligid na sa akin si Derek, may medics na dyan, tapos umiinom mo ng tubig. So, ano daw nangyari? Hindi na po namin alam eh. Basta chinek na lang yung BP ko, ganyan. Okay naman lahat. Para sa akin, nakakatakot yun kasi first time mangyari sa akin yun na parang gumalaw yung mundo tapos ako
Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Paano pagising mo? Pochong yung katabi mo. Patay. True to life na talaga yan. Napag-uusapan na rin lang naman ang katatakutan. Nagkwento si Miguel na nakakaranas siya ng sleep paralysis paminsan-minsan at nang minsan siyang bangungutin. Yung gabi na yon, nakaside yung pwesto ko. Ganyan. Tapos di ko alam kung anong oras na yon. Pinipilit kong gumalaw. And then biglang lumubog yung kama. Parang pag may umupo or may humiga sa kama mo, ganun yung pakiramdam. So gumanon ako. Sabi ko, ano yun? Dumilat ako. Pagtingin ko sa peripheral vision ko, may bata na nakatingin sa akin. Ito lang yung kita. Bata, ito lang, from here. Tapos yung buhok niya, yung hindi pa kumpleto, siguro mga 7 months pa lang yun, ganyan. Pero ang interesting doon, hindi siya galit. More on curious yung tingin niya sa akin. Pero kahit na gano'n, nakakatakot pa rin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Tiklo sa Parañaque ang dalawang Chino na nangikil ng kanilang kapwa Chinese kapalit ng umano'y pagpapalaya sa kaibigan ng biktima na dinakip daw ng pulisya. Dating Pogo workers sa bansa ang mga sangkot at ang isa, pugante pa sa China. Nakatutok si June Veneracion. Exclusive. Walang kamalay-malay ang Chinese national na naka-shorts at green na t-shirt na may papalapit sa kanyang mga pulis. No. Back. Where police? Where police? Hey. Where police? No. Give me the bag. No. May isa pa siyang kasama na mabilis ding pinusasan. Entrapment operation ito ng Special Operations Unit ng Southern Police District sa Parañaque City Miyerkules ng hapon. We are arresting you for the crime of estafa. Ginawa ang entrapment dahil sa sumbong ng isa ring Chinese laban sa dalawa. Nagsimula ito na makatanggap daw ng litrato ang complainant mula sa isang suspect na nagpapakita na nakatali ang kanyang kaibigan sa harap ng Parañaque Police Station. 2 beses daw hininga ng pera ang complainant na umabot sa 250,000 pesos para mapalaya ang kaibigan. Yung pangatlong hingilan ng suspect ay nagduda na yung complainant at nag-chat siya through his friend na sa Parañaque City Police Station kung meron ba talagang nahuli na Chinese national. Kahit he found out na wala. Dito na niya nakumpirma na niloloko lang siya ng kanyang kaibigan sa tulong ng kasabwat. Kaya nagsumbong na siya sa mga pulis para ipahuli ang dalawa. Yung ating mga nahuli mga suspects ay kakasuhan ng robbery extortion dahil yung kanilang paghingi ng pera ay mayroong threat. Wala pang pahayag sa ngayon ng mga suspect. Sa investigasyon ng PNP, lumabas sa mga dating Pogo worker ang mga suspect at ang complainant. Nalaman din na pugante para sa China ang isa sa mga naaresto dahil sa pagkakasangkot sa credit card fraud. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Simula sa susunod na linggo, mapapanood na online ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Yan ang pangako ng komisyon matapos nitong ilabas ang guidelines para sa pagla-livestream na tangi na lang hinihintay para matuloy na ito. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mula noong simula, hindi nasisilip ng publiko kung ano ang nangyayari sa mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure at hindi naririnig ang mga isinisiwalat ng mga testigo para raw maiwasan ang trial by publicity. Sa gitna ng mga panawagang buksan ito sa publiko, inanunsyo ng ICI noong isang buwan na ila-livestream na ito. We will now go on livestream next week. Once we get to be able to have the technical capability with us already. So again, I repeat, we'll be doing live stream next week. Pero hindi rin ito nangyari. Kailangan pa raw bumalangkas muna ng guidelines. Ngayon, ang hinihintay na guidelines na yan, inilabas na ng ICI. Sa susunod nilang hearing, sa susunod na linggo, sisimula na raw i-livestream pero maaring hindi lahat. The Independent Commission for Infrastructure, or ICI, hears and acknowledges the Filipinos' clamor for transparency, to hold accountable those responsible for the anomalous infrastructure projects
The Commission has decided that the hearings and proceedings of the ICI shall be live-streamed, except in cases where there is a need to hold an executive session. Dahil hindi mapapanood ng buo ang mga hearing kapag ng executive session o closed-door session, tanong sa ICI, hindi naman kaya maabuso ito kung may nais ilihim sa publiko? Sagot ng ICI, tinukoy naman sa guidelines kung ano lang ang pwedeng dahilan para payagan ng executive session. Yung information na maaring ibigay ng ating resource person, nakakonekta sa national interest or national security. Pagka yung information, it will put the life and safety of an individual in imminent danger. Tapos pagka ito ay would interfere in the enforcement of in the investigation, mababasa ninyo kasi yung mga legal basis natin o yung mga rason for executive session ay nakasulat doon. Pwede ring mapagbigyan ng executive session kung magdudulot ito ng unwarranted invasion of personal privacy o labis na pagkakalkal sa personal na impormasyon. Tinimbang daw kasi nila ang karapatan ng publikong malaman ang katotohanan at ang karapatan sa privacy ng mga individual. Paano naman kaya yung mga nagdaan ng mga testimonya? It will retroactively act to the previous hearings. We will coordinate with them kung papayag sila or if it is something which has to be covered by executive privilege. General rule, live streaming, but they can request for executive session kung may grounds. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, gaya ng maraming Pilipino, naghahanap na rin ng sagot ang grupo ng mga negosyante sa tanong na kailan may mapapanagot sa katiwalian. Pangako ni Public Works Secretary Vince Dizon, walang ligtas at walang sisinuhin ang investigasyon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa dinami-dami ng mga investigasyon sa maanumalyang mga flood control project, ang hinihintay daw ng mga negosyante, kailan daw kaya may mapapanagot. Let the law take its course, but they have to keep in mind that the public are looking at the results. There must be some finality. Para naman sa grupong Foundation for Economic Freedom na ang advokasya ay pagsusulong ng economic growth, pabalik-balik na lang ang problema sa korupsyon. That problem of corruption will keep coming back because the system really incentivizes politicians to steal, you might say steal from the government in order to keep themselves in power. Ayon sa business community, bukod sa pagpapanagot sa mga opisyal at mga individual na may kinalaman sa katiwalian, mahalaga raw ang pagkakaroon ng reforma para sa pag-unlad ng bayan. We actually need reforms in the system. This is a great opportunity because of the public outrage to keep the pressure on our legislators to pass the long-delayed and much-needed reforms. Magandang balita na umuusad ang investigasyon pero patuloy ang mga problema sa bayan kaya mahalaga ang pagbabago. There's hope for the public because our government, I think, is doing their best. But we need to put pressure that people should be made accountable. Kulong, conviction, bantayan natin, let's be patient. Pangako naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, wala silang ililigtas sa ginagawa nilang investigasyon. People will be held to account, no matter who they are, no matter how close they are. If the evidence leads to them, they will be held to account. Ang Philippine National Police nakapag-issue na ng subpoena sa ilang individual na kailangan sa ginagawang investigasyon ng ICI. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Di umano maghahain ng ombudsman ng mahihinang kaso kaya dadaan sa masusing investigasyon ang mga inirekomendang kasong plunder at iba pa laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at Zaldico. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, posibleng sa loob ng ilang araw o buwan yan maihahain. At nakatutok si Mariz Umali.
Matapos humarap sa pagdinig ng Senado para sa 2026 budget ng Office of the Ombudsman, siniguro ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi magiging bara-bara ang paghahain ng mga kasong plunder, graft at bribery laban kina late Representative at dating House Speaker Martin Romualdez at resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sabi ni Remulla, posible itong mangyari sa loob ng ilang araw o buwan. Pag meron silang allegations doon na hindi suportado ng ebidensya, ikakalap muna namin yan para maging basis ng filing. We don't want to file weak cases. The cases have to be properly vetted and prepared. Paliwanag ni Ombudsman Remulla, dadaan muna ang mga isinumiting ebidensya ng ICI sa evaluation, fact-finding at kung kinakailangan preliminary investigation bago magpasya kung itutuloy ang plunder, graft at bribery cases. Gayunman tiniyak niyang marami pang kasong isasampa kaugnay sa maanumalyang flood control projects bago matapos ang taon. Marami na under preliminary investigation. There are at least siguro 15 cases right now under PI. 14 or 15 cases. Hindi raw magagamit ng Ombudsman ang Senate testimony ni dating Marine Technical Sergeant Orly Guteza dahil hindi pa ito muling nanunumpa sa harap ng Ombudsman. Hindi rin anya sasapat bilang ebidensya ang mga isiniwalat ni Ko sa mga video na in-upload niya sa kanyang social media dahil hindi rin ito pinanumpaan. Well, it gives us a few clues on what transpired from his point of view or in accordance with his state of mind. Sa pagdinig ng budget ng Ombudsman, inungkat ni Senador Rodante Marcoleta ang sagutan ni Remulla at Senador Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee hearing noong Setyembre. Sometimes you have to bend the law. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yeah. Yes, sir. Kanina, pinagsusori ni Marcoleta si Remulla. Our people might be confused by that statement. That's why I am asking whether he can make a clarification or he can make public apology for saying that, Mr. President. And this will be good for the country. And this is actually the clarification that he is expressing to this august body, that he will abide by the rule of law and he will not bend the law. Mr. President, even for this issue alone, can I respectfully move that maybe we can suspend our rules? I want to hear personally the Ombudsman to say it for himself. Pero hindi pinagbigyan ng Senado ang hiling ni Marcoleta na suspendihin ang rules. Paglilinaw ng sponsor ng budget ng Ombudsman na si Senador Win Gatchalian, wala hong intention to bend the law. No, that's very clear. In fact, ang prinsipyo po ng ating bagong Ombudsman is to follow the law and uphold the law. Dahil naniniwala siya na ang rule of law is supreme, Mr. President. So, para lang klaro, no, na itong nasabi niya ay isang figure of speech, pero wala hong intensyon na baliin po ang batas. kalaunan tinanggap ang proposed budget ng Ombudsman at isinumite para sa approval sa second reading. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Pinagsamantalahan na nga, tinatakot pa umano ng suspect ang menor de edad niyang biktima na ipakakalat ang kanilang video kapag hindi muling nakipagkita sa kanya. Ang pagdakip sa suspect tunghayan sa pagtutok ni June Veneracion. Ay naaresto po sa salang paglabag sa RA 9995. Pahirapan ang pag-aresto sa suspect na pumapalag pa raw sa PNP Anti-Cybercrime Group nang arestuhin sa kanyang tinitirhan sa Sariaya, Quezon. Inireklamo siya ng panggagahasa at pambablackmail sa 16 anyos na babae. Nagkakilala raw ang biktima at suspect sa social media kung saan paminsan-minsan silang nagkakausap. At Setyembre nang yayain ng suspect ang biktima na pumunta sa kanyang tirahan. Pinagakuha lang siya na may ibibigay sa kanyang pera. Kaya pumunta siya doon sa bahay. Parang kukunin niya lang. Magkano sir yung pinangako? Actually, ayon sa report, 200 pesos lamang eh. Ang hindi niya alam, may masama palang mangyayari sa kanya. Unknowingly, pagpasok niya sa bahay, siya ay tinakot, pinagsamantalahan. So, hindi pa alam ng bata, ito ay kinunan ng video. Ilang linggo lumipas bakaran ng panggagahasa. Ipinadala ng suspect ang video sa biktima at nagbantang ipapakalat kung hindi muling makikipagkita sa kanya. Nagsumbong ang biktima sa kanyang ina, kaya nalaman ng mga pulis. Dito na nagsagawa ng operasyon itong Miyerkules.
Maharap sa reklamong rape ang suspect at iba pang naunang criminal complaint na naisampa laban sa kanya gaya ng grave coercion. Sinusubukan pa namin siyang makuha ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nagsumiti ng counter affidavit ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa preliminary investigation ng Department of Justice. Para yan sa reklamong tax evasion na isinampa sa kanila ng Bureau of Internal Revenue o BIR kaugnay sa mahigit 7 bilyong pisong halaga ng buwis na hindi umano nila binayaran mula 2018 hanggang 2021. Ayon kay Justice Spokesperson Polo Martinez, nakatakdang magsumite ng reply affidavit ang BIR sa December 5. Nasusundan ng pagsumite ng rejoinder affidavit sa December 19. At large at wala na sa kustodiya ng Kamara si Cassandra Leong na sangkot sa mga kasong may kinalaman sa human trafficking at illegal na pogo, pati sa kasong money laundering laban kay Alice Guo. Tinutugis na siya ng mga otoridad at nakatutok si Mariz Umali. Sa pagdinig ng Senado para sa proposed budget ng Department of Justice para sa taong 2026, laking gulat ng mga senador nang mabunyag na nakalabas na pala sa detention si Cassandra Leong. Si Ong ang isa sa mga suspects sa qualified human trafficking kaugnay ng operasyon ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sangkot din siya sa kasong money laundering na inihain laban kay Alice Guo. Si Cassandra Leong po ba, under detention pa rin ba siya ngayon, Mr. Chair? Ngayon po si Cassandra Leong, naka-release ho siya. No? So hindi siya Paano po nangyari yon, Mr. Chair? Mr. President, actually nagulat rin ako. Mr. Chair. Pareho ho tayo nagulat kasi tinututukan ho natin tong case. Dinetain ng Kamara si Ong noong Agosto at Setyembre noong 2024 dahil sa hindi niya pagsusumite ng mga dokumento na hinihingi sa kanya ng Quadcom noon. Dahil sa kanyang medical condition, nilift ng komite ang contempt order sa kanya noong December 2024 na nagbigay daan para makalaya siya. Unfortunately, because nung nakalabas siya, tsaka lang na-filing kaso, at large siya ngayon. No? Wow. Mr. President. So meron na siyang kaso ho sa RTC Branch 157 of Pasig. Ito po yung human trafficking case involving the Lucky South 99 compound in Porac. So paano na po magiging katulad ba sa sitwasyon ng gobyerno kay Harry Roque na hindi present yung tao para humarap sa proseso? Paano pong mangyayari ngayon, Mr. Chair, kay Cassandra Leong? The same po with Harry Roque. Since mayroon na siyang warrant of arrest, sinahanap na ho siya ng ating kapulisan dito po sa within our jurisdiction. Pinapa-verify ko lang ho sa BI kung nakalabas na or nakatakas na. But automatic naman po yung whole departure order. No? So pinapa-verify lang po kung nakawala na. Kumukuha pa raw ng impormasyon ng Bureau of Immigration kaugnay sa Lucky South 99 kay Cassandra Leong at pati kay Harry Roque na agad naman daw isusumite sa Senado. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, maging handa pa rin sa posibleng pag-ulan ngayong weekend. Base sa datos ng Metro Weather, Sabado ng umaga may tsansa na ng ulan sa Northern Luzon, Quezon Province, Leyte at Caraga Region. Mas marami ng ulanin sa Northern Luzon sa hapon habang may kalat-kalat na ulan pa rin sa Visayas at Mindanao. Magpapatuloy yan sa linggo, pero mas malawakan na ang pag-ulan sa Mindanao lalo na bandang hapon. Maging alerto rin tuwing may thunderstorms na may dalang malakas na hangin at ulan. Mga kapuso, gaya na nangyari sa Dumaguete City, Negros Oriental kung saan naranasan ng malakas na bugso ng hangin na sinabayan ng pag-ulan. Sumilong na lamang ang ilan sa canopy na halos tangayin na ng hangin. Ang ilang tent nagtumbahan at may ibang tuluyang nilipad. Walang naiulat na nasaktan pero pansamantala umanong nawalan ng supply ng kuryente. May chance rin ng localized thunderstorm sa Metro Manila ngayong weekend, lalo sa bandang hapon o gabi. Sabi ng Pag-asa, tumataas ang tsansa na may mabuong bagyo sa mga susunod na araw na maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Sakaling matuloy, tatawagin itong bagyong Verbena. Sa inisyal na datos sa Pag-asa, maaari itong dumaan sa Northern Mindanao, Visayas at Southern Luzon.
pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya tutok lamang sa updates. Mga kapuso, mahigit isang linggo na lang, papasok na tayo sa buwan ng Disyembre. Panahon kung kailan mas dumarami ang mga nang-i-scam. May inilunsad ng programa ang gobyerno at nagbigay rin ng mga tip para hindi maging biktima. Nakatutok si Maki Pulido. Mula sa unang linggo ng Disyembre hanggang sa bagong taon, mag-ingat dahil ito raw ang peak ng online scam ayon sa DICT. Gamit ang datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sabi ng DICT noong 2024 sa 6 na bilyong pisong kabuang halaga na nalimas dahil sa mga online scam. 4 na bilyon dito na online scam sa panahon ng Pasko. Kasama na dyan yung may deepfake ka, meron kang yung magte-text ka na nanalo ka pero hindi ka nanalo, yung makukuha yung deposit mo. May dagdag na babala ang DICT. Kung biglang 2G o 3G ang signal, huwag mag-online transaction. Di raw ligtas dahil maaaring may aparatong kung tawagin ay IMSI catcher o stinger na masasagap ang mga impormasyong tinatype mo sa cellphone. Dinideploy yan malapit sa mga malls o mga restaurant. Kaya nga, di ba, magtataka ka, teka, paano nila nakuha yung bank account ko or ano? Yung pala, nag-transact ka somewhere na malapit sa isang IMSI catcher. Kaya importante, mawala ang 2G, 3G. Pag nawala siya, or yung babala namin sa publiko, pagka magtra-transact ka ng online banking o kaya mag-GCash ka, tignan nyo na 5G. 5G o kaya 4G. Kaya inilunsad ng DICT ang Oplan Paskong Sigurado. Hindi lang para paalalahanan ng publiko na mag-ingat para makaiwas sa online scam, kundi para ihanda ang mabilis na responde sa mga sumbong sa Hotline 1326. Tandaan ang 12 Scams of Christmas kung saan online shopping at fake delivery scam ang mga nangunguna. Mula December 12 to 25 daw ang highest risk. Pero mainit pa rin ang online scam hanggang magbagong taon. After Christmas, scams shift to returns, exchanges, fake raffle wins, and New Year promo scams. An increase in e-load scams, fake refund notifications, and phishing disguised as year-end sales. Nabiktima na noong nakaraang taon si Jeric nang mag-order ng intercom pero baby wipes ang dineliver. Kaya ngayon daw sa mga legit online seller na lang siya umuorder sa halip na sa mga seller sa social media. Hindi ako umuorder. Kumbaga, lipat ako. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nagsagawa kanina ng mga kilos protesta ang iba't ibang grupo para ipanawagang panagutin ang mga sangkot sa korupsyon. Sabi nila, hindi matatapos ang laban hanggang walang nakukulong. Nakatutok live si Von Aquino. Von. Vicky, walang hihinto, walang bibitiw sa pangangalampag hanggat hindi na ikukulong ang mga nagnakaw sa Kabanang Bayan. Yan nga ang pahayag ng mga civil society groups at organization na muling nagkilos protesta dito sa Makati City. Tuloy ang kilos protesta sa pamamagitan ng White Ribbon Walk Against Corruption ng Tindig Pilipinas Coalition upang hinging mapanagot ang mga nasa likod ng katiwalian sa gitna ng mga pagkamatay dahil sa bahang idinulot ng mga guni-guning flood control projects. Pinangunahan ito ng August 21 Movement, Akbayan, Liberal Party, Magdalo members at Makati Villages Council. Matapos nito, nagsagawa sila ng programa sa Ninoy Aquino Monument sa kanto ng Paseo de Rojas. Ngayong meron ng arrest warrant para sa dating kongresistang si Zaldico at iba pa kaugnay sa flood control anomaly, sabi ng koalisyon. Sana hindi ito maging dahilan para mag-let go ng konti ang mga tao because the fight is not through until we see some people going to jail. We have to make sure that these people stays in jail. Positibong hakbang na i-aresto si Zaldico pero alalahanin din po natin na huwag siyang patahimikin. Bagamat may mga dubious content dito sa testimonya niya, sana bigyan siya ng due process para mailabas din niya yung ebidensya na inaalam niya. Mga grupo naman ng kabataan at estudyante ang nagkilos protesta sa Mendiola sa Maynila. Lahat ng sangkot! Ang
Artikulo 11 na koalisyon ng mga sectoral at progressive organizations nagmarcha sa UP Diliman Campus. Ang paninindigan namin ay dapat lang managot si Marcos, si Duterte at lahat ng sangkot sa corruption. Walang dapat sinuhin. Walang dapat malibre. Inanunsyo rin ang Artikulo 11 na lalahok sila sa kilos protesta sa November 30 sa Rizal Park, Luneta. Samantala, inilunsad naman ng Catholic Advocates for Responsible Electorate ang Prayer Warriors Against Corruption campaign na layong hikayatin ang mga mananampalatayang Katoliko na ipagdasal ang ating bansa. Aside from going out in the streets, shouting and condemning officials, government officials who have really committed should we say, abuses and corruption against the government, we would also want to encourage our people that we should be prayerful, that we are asking the blessings of the Almighty God, and of course, particularly the Blessed Mother, who has always been victorious when it comes to battle against corruption. Hinikayat din ang mga prayer warriors na gawin ang 9 o'clock habit na pagdarasal. Vicky, pasado alas 6 nga ngayong gabi nang matapos ang kilos protesta dito sa Makati City at tahimik naman na nag-disperse ang mga rallyista. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Von Aquino. Bigo mang maiuwi ang 5th Miss Universe crown, marami pa rin ipinagbubuni ang Pinoy pageant fans, kabilang ang muling pagbabalik sa top 5 ng Pilipinas. At marami rin ang napahanga ng ating pambato na si Maria Atisa Manalo sa kanyang 3rd runner-up finish. Balik naman sa Mexico ang Miss Universe crown, pero bago manalo ang kanilang pambato, sinalubong siya ng kontrobersya. Makichika kay Nelson Canlas. Manindigan at maging totoo sa sarili ang highlight ng naging sagot ni Miss Universe Mexico Fatima Bosch sa final Q&A na paano niya gagamitin ang kanyang plataforma para mang-empower ng mga batang babae. Miss Universe is Mexico! Ang sagot na yan ng 25-year-old beauty queen nagdala sa kanya sa 74th crown ng Miss Universe. Pero bago pa man ang coronation night kanina, nagpakita na ng strong personality si Fatima na hinangaan ng marami. Sa sashing ceremony ng pageant, nagkatensyon nang i-call out ni Miss Universe Thailand National Director Nawat Itzaragrisil ang pambato ng Mexico dahil hindi umano ito naka-attend ng sponsor shoot. Habang nagpapaliwanag si Fatima, pinutol siya ni Nawat at tinawag umanong dumb. Security. May ilang beauty queen na sumunod kay Fatima. Stop. Gayon din ang nooy reigning Miss Universe na si Victoria Telvig ng Denmark. Sa post ng Filipino pageant media member na si Adam Henato, ikinuwento ni Bosch na hindi wasto ang naging pagtrato sa kanya. You know that as a country, you have all my respect. I truly love Thailand. I respect all of you. I think that you're amazing people. But what just your director did is not respectful. He called me dumb because he had problems with the organization. And I think that's not fair because I'm here and I do everything okay. I don't mess with anyone. I just try to be kind. I'm trying to give my best. And he just shot me and he just said to me and shut up and a lot of different things. And I think that the world needs to see this because we are empowered women and this is a platform for our boys. And no one can shut our boys and no one will do that to me. Sa isang live stream naman, humingi ng sorry si Nawat saan niya'y misunderstanding sa pageant. Kinausap daw niya ang nasa 70 pang kandidata at humingi ng tawad. Sabi naman ng Miss Universe Organization, prioridad nila ang respect, safety, and integrity ng lahat ng participants, staff, at stakeholders. That everyone at home, every woman, doesn't matter if you have a big dream, if you have a crown, if that's take away your dignity, you need to go. Thank you. Itinanghal namang first runner-up si Miss Thailand, Pravinar Singh. Second runner-up si Miss Venezuela, Stephanie Abasali.
Third runner-up ang pambato ng Pilipinas na si Maria Atisa Manalo. At fourth runner-up si Olivia Yase ng Cote d'Ivoire. Ang Pinoy pageant fans, hati ang naging opinyon sa resulta ng coronation. Pero ang ipinagmamalaki ng marami, ang all-out na performance ni Atisa. Sa preliminaries pa lang, inislay na ni Atisa ang swimsuit competition, national costume, at evening gown. Wala nang araw know when to peak energy dahil hanggang coronation nagbigay ng magandang laban si Atisa. Ito na ang huling pageant na sasalihan ni Atisa na sinimulan ang kanyang pageant journey noong 10 years old pa lang siya. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Nagbuga ng abo kaninang umaga ang Bulkang Canlaon. Ayon sa PHIVOX, aabot sa 75 metro ang taas ng ash emission kaninang pasado alas 7 ng umaga. May naitala ring volcanic earthquake sa bulkan ngayong araw. Nakataas pa rin ang alert level number 2 sa bulkan. Kakaibang Paskong Pinoy dahil literal na dinadala tayo nito sa masayang karanasan. Tulad sa Paskong nasa ilalim ng dagat, handog ng lokal na pamahalaan ng Cabaca, North Cotabato. Under the Sea ang kanilang Christmas village. Tampok ang underwater creatures, iba't ibang uri ng isda at kaharian ng mga sirena. May iba't ibang mga palaro pa kaya mapabata man o matanda. Tiyak enjoy sa Pascueño Village nila. Busog na ang mata, literal na busog pa ang tiyan sa iba't ibang pagkaing matitikman. Nagniningning na mga parol naman ang nakapalibot sa giant Christmas tree sa munisipyo ng Norzagaray, Bulacan. Para ka na rin tumitingala sa mga tala dahil sa taas nitong 30 talampakan. Puno rin ng Christmas icons ang paligid kaya tiyak ramdam ang Kapaskuhan. Mga kapuso, hindi lang mga tao ang apektado ng pagbaha sa Cebu noong Bagyong Tino, kundi pati po mga hayop. Ang isang aspin na nawala sa gitna ng pananalasa ng bagyo, himalang nakaligtas at nakabalik sa kanyang amo matapos ang mahigit 2 linggo. Aba, kwento po ng fur parents na si Emmanuel. Hindi na nila nailigtas si Heaven sa baka noon. Nagbaka sakali pa sila sa social media na baka may nakakita kay Heaven. Pero dahil sa pinsala ng kanilang bakay, napilitan silang lumipat sa ilang lugar. Bubabalik pa rin naman daw sila sa kanilang bakay sa pag-asang makita pa si Heaven. At sa pangatlong beses na balik nila, doon na niya nakita si Heaven na nag-aabang. Itinuturing daw ni Emmanuel na good karma ang pagbabalik ni Heaven matapos ang kanyang pagligtas sa isang babaeng residente nang rumagasa ang baha noon. Matinding labanan ang nasaksihan sa pagitan ng mga sangre at mga dating kambaldiwa at hindi bidong eksena yan para kina Jay Ortega at Lexie Gonzalez. Pero di dyan nagtatapos ang kakaharapin ng mga sangre dahil matapos mamatay ni Batalumang Cassiopeia, paparating na ang sumpa ng itim na brilyante. Pakichika kay Aubrey Carampel. Plot twist after plot twist. Intense ang nagaganap na digmaan sa pagitan ng mga Encantado at Miniabe sa Encantadia Chronicles Sangre. Kinamumuhian ko ang araw na umanib ako sa'yo! Tila mali ang propesya. Ako pala ang papasla sa'yo. Sa episode kagabi, naganap na ang bugna o kapalaran ni Cassiopeia na nagbuwis ng buhay para iligtas ang kanyang kapatid na si Mitena. Huwag mo akong iiwan. Pinipili kong mamatay upang ikaw naman ang mabuhay, Mitena. Ito raw ay upang patunayan na mahal niya ang kapatid at pambayad sa kasalanan at pagkukulang ng kanilang mga magulang. Matapos paslangin si Cassiopeia, hinarap naman ni Zaur ang mga sangre.
at hinostage pa ang sariling anak na si Dea. Pero si Tera agad na kumilos. Pero bago yan, ang mga sangre nakaharap ang mga kambaldiwang hadezar na ang mga Ibdre ay tinawag ni Zaur mula sa Balaak sa kapangyarihan ng Esperantong nakuha mula kay Mitena. Ayon kina Jay Ortega at Lexi Gonzalez na gumanap bilang mga kambaldiwa ng apoy at lupa na sina Alipato at Saria, hindi raw biro ang mga ginawa nilang fight scene sa Telefantasia. Nakakapagod siya. Hindi, joke lang. Kasi sa yung taping namin mahirap nung naglaban-laban kami. Diba? So, maraming mga tawag dito, martial arts na ano. So, tapos on the spot din. Sa taping. Hindi kami nakapag-rehearse na walang rehearse on the spot. Prior, doon na kami on the set nag-rehearse. So, as much as it's challenging, nung napanood namin, ang ganda naman ng kinalabasan. Maganda yung outcome. So, proud kami sa ginawa namin. Rewarding. Para matalo ang mga immortal na kambaldiwa, muli silang ipinasok ng mga sangre sa kanilang mga brilyante. Ang lahat ng yan, abangan mamaya sa Encantadia Chronicles Sangre. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. Thanks, Iya. Teka muna, batiin muna natin. Ayan. Happy birthday, Emil Sumangil. Happy sa linggo. birthday. Salamat po, ma'am. Ayusin mo handa natin, ha? Opo. Ready na kami ni Sabay Tita at ni Iya. Okay na Sa kami. Best Presenter Award po niya. Sa AIB po, ni ma'am. Sabay kami, ma'am. Joy. O, dali. Opo. Ay, sakit ka. Alika na. May sayo ba? Happy birthday to you. Wala ba? Happy birthday, Kuya! Ayan, yan ang binik. Naku, ang aga namin nagising para i-bake yung cake na yan. May cake siya? Talaga? Salamat po sa inyo. Sige pa yan, pa uwi. Opo, ma'am. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Mga kapuso, 34 na araw na lang. Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority na Pilipino, nakatuto kami 24 oras.